Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Michael Monteser. Go ahead, bro. Ano yung tatanong mo? Sige, Michael Monteser. Bro, wait lang bro. Ayaw kasama ko kasi may tatanong. Yung kasama mo may tatanong? Anong tatanong niya? Yan. Halika na dito. Live na yan, bro. Anong tatanong niya, bro? Itatanong ko lang po kung ikinasal po ba si Maria kay St. Joseph? Yun. Ikinasal ba daw si Mama Mary kay St. Joseph? Brother John Ray? Brother John Ray? Yes, Brother. Yes, nasa Mateo 1, bro. Nakalimutan ko yung talata, nasa Mateo 1. Ano ba talata yun? Basta nasa Mateo 1, basahin mo na lang yan, kapatid. Kinasal siya kay Joseph. Bakit, kapatid, ang tanong? 24. Oh, yes. 1.24? 1.24. Pakibasa nga po dyan to. Then basahin yung 1.24 ng Mateo. Ang sabi na may ganito. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Yan, nasagot, bro. Nagpakasal pala sila. Napakasal. Pinakasalan niya si Maria. Mateo 1.24. Maraming salamat po. Okay. Okay, yun lang, wala na. Sean Michael. Pwede pa. Bro Jando. Yes? Si Brother Eli yata, sabi, nung pinakikinggan ko siya, sabi hindi daw nagpakasal. Tama ba? Si Brother Eli. Sabi niya hindi nagpakasal yun. Totoo. Napanood ko yan. Yan. So, narinig ko talaga yun. Binanggit yun ni Eliseo Soriano na hindi naikasal si Mama Mary at saka si St. Joseph. Katunayan, ang ating maganda ipakita natin yung naturang video, no? Ito yung pagkakasabi ni Eliseo Soriano, na pakinggan natin paano niya binanggit ito. Kung pumayag ka, kung pumayag siya, nagkaroon kayo ng mutual understanding between you both. Yung inyong pinag-usapan magsasama kayo bilang mag-asawa, kinikilala na ng Diyos yun Yun. So, kapag meron ng agreement sa lalaki at sa babae na sila ay magsasama bilang mag-asawa, kumbaga live-in, kinikilala daw ng Diyos na mag-asawa. Balikan na. Mutual understanding between you both. Yung inyong pinag-usapan magsasama kayo bilang mag-asawa, kinikilala na ng Diyos yun No, kinikilala ng Diyos yung mag-live-in. Sa katuruan sa Katoliko, hindi kailanman kinikilala ng Diyos na mag-asawa yung live-in. No? Kumbaga live-in lang, nasa state of mortal sin sila. Kasi nagsasama sila, hindi naman ay kasal. Pero ang malaki na kapagtataka rito, tinuturo ni Eliseo Soriano, hindi na ikasal si Mama Mary kay Joseph. Pakinggan natin. Bakit? Si Maria at si Jose, wala namang kasal Si Maria at si Jose, wala naman daw kasal. Kinasal ba si Maria at si Jose? Kinasal ba daw si Maria at si Jose? Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Wala daw mababasa sa Biblia, kinasal sila.
Wala daw. Kakabasa nga lang ni Brother Angel eh. Pinakasalan. Eto. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. Ano ang ibig sabihin ng tinanggap ang kanyang asawa? Magandang balita, Biblia. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ang meaning pala nung sinasabi sa ang dating Biblia, tinanggap ang kanyang asawa, ay pinakasalan. Katunayan, sa ibang salin ng Biblia, itong mababasa natin, nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. So napakalinaw sa naturang talata na pinakasalan nga ni San Jose si Mama Mary. Pero itong turo ni Eliseo Soriano, hindi daw pinakasalan. Wala raw mababasang pinakasalan. Balikan natin sinabi niya, no? Kinikilala na ng Diyos yun eh. Bakit? Eh si Maria at si Jose, wala namang kasal eh. Bosa mo? Yan ang turong palpak ni Eliseo Soriano. Wala raw kasal. Kinasal ba si Maria at si Jose? Kinasal ba daw si Maria at si Jose? Ano siya? Kinasal ba si Maria at si Jose? Ibig mong sabihin, nag-live-in lang yung dalawang yun? Mali ka talaga. Palpak ka talaga, Eliseo Soriano. Kahit na saan ka ilagay, palpak ka talaga, tuloy. Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Wala raw mababasa sa Bibliang kinasal sila. Nabasa natin yun. Paano ngayon yan? Ating ulitin. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Yan ay isang palatandaan na itong si Eliseo Soriano, talagang nagtuturo ito ng kamalian at kapalpakan. Pero ayaw ko talakayin ng mga MCGI. Takot sila. Mga MCGI member, talaga bang hindi pinakasalan? Ano ba naman yan? Hindi nyo tayo magturo? Tuloy natin. Hindi niya alam ang talata yun. Oh, ano Kaya daw? nga sa kanila, kahit huwag ka magpakasal eh. Oh, Importante kasi nga si Maria at saka Jose. Kaganon pa yun eh. Oh. Hindi nga sila, wala ka nga mababasang pinakasalan niya eh. Oh, Kaya napanood ko kahit mas yun, maganda napanood ko yun. Kaysa magpakasal, napakadelikado talaga ng aral ng mga nagsulputan eh, no? So, kahit hindi kayo magpakasal, kaysa magpakasal kayo, may bayad pa, gumano na. Bakit? Importante, nagmamahalan kayo. Sabi niya, kasi si Maria at si Jose, hindi yan nagpakasal. Ano ba yan? Hindi, akala ko ba Bible scholar? Hindi akala basa yung talatang yun. Sinabi niya yung Brother Angel kasi sa dating Biblia kasi walang nakalagay na kasal. Oh, nakalak lang kasi sa dating Biblia. Sabi sa dating Biblia, ganito. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. Yun lang. So kulang pa Biblia pero bro, dagdag natin, kahit na ganyan yung gamitin nila, ipuntahan naman natin si Ellicott's commentary. Okay, sabi naman dito, took unto him his wife. Yun yung pinakasentro, di ba? Sinama niya lang yung kanyang asawa, walang kasal na sinasabi. Pero this few word cover a great deal. They imply the formal ratification of the betrothal before witnesses. Ibig sabihin, meron talagang may betrothal between witnesses. Yes, formal talaga yun. Formal na pinakasalan. Kay Soriano wala kasi walang salitang kasal doon, kaya sa kanya walang kasalang nangyari. Dahil isa lang Biblia gamit niya. Isang Biblia lang kadalasan gamit noon, ang dating Biblia lang. Kaya maliligaw talaga yung mga kawawa, yung mga nabibiktima. Napaka-kawawa. Kasi isa lang ang Bibliang gamit nila, yun na yun eh. Ang nangyayari kasi hindi na sila mag-ano iba translation, wala nang mag-aaral ng theology, basta yung Biblia lang hawak nila. Kaya nagkakaproblema eh, no? Napakalaking kawawa yung mga nabibiktima. Walang kasal-kasal daw, okay lang. Ayun talaga siya, no? Pag siya
Kaya sabi niya ng ano kaya kailangan pag may gagastusin ka, pag may bibilhin ka, kung may kakainin ka, kailangan nakasulat. Wala nakasulat kasalan, walang kasalan. Ganun si Soriano. Totoo yun, napanood ko yun, yung episode na yun. Okay. Yes, sa Biblia niya. Sa Biblia niya. Oo. Ay, nakakatakot yung mga turo. Okay. So, ating balikan si Michael Montiser. Okay na ba yun, bro? Okay na bro, maliwanag. Pwede magtanong bro. Ha? Follow-up question. Sige, follow up, bro. Anong follow up mo? Hindi lang ako sure kasi kung nasa history din namin ito, sagot nyo. Ano? Yung tungkol sa bakit nagkaroon ng kanya-kanyang, di ba galing tayo sa isang lahi lahat ng tao? Oo. Oh. Paano nagkaroon ng kanya-kanyang apelyido? Paano doon? Biblical ba yan o historical na? Yung apelyido, bro, hindi lang yung apelyido wala pa yung panahon sa Biblia. Ang apelyido mo saan nasimula ang apelyido, bro? Brother Angel, may alam ka? Kung biblical ba yan o historical? Brother Angel, may alam ka ba kung kailan nagsimula ang apelyido? Yes, historical lang yan, bro. Ito na. Tandaan mo kapatid, no? Hindi lahat mababasa mo sa Biblia dahil nag-evolve ang mundo, no? Kailan ba ang mga last name na invento, no? Tingnan natin dito. Kailan ba to? Okay, ang sabi dito mga 11th century. Ayan. Yung mga surnames documented ng mga surnames na yung mga last name na mga 11th century, napakatagal pala, no? So halos lahat sa England, lahat, wala pa pala. So 11th century nag-umpisa yan, bro. 11th century nagsimula by the barons in England. Using names has been documented in even the old historical records. Example of surnames are documented in the 11th century by the barons in England. So nagsimula siya sa 11th century. At saka po dyan, Sige, bro. May nakain ng alikabok. Huwag kang kumain ng alikabok. Someone bites the dust. Sa trabaho, timing na nagsalita ako. Natamaan ka ng kanta. Anyone else bite the dust? And anyone else bite the dust? And anyone else biblically, kapatid, no, tama yung sagot ng ating mga kasamaan na yung apelido gradually develop yan. No? At yung ayon sa binasa na but biblically, sa panahon, lalo sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang tradisyon nila, ang parang pinaka-apelyido nila pangalan ng ama nila. No, halimbawa, si Simon Pedro tinawag ni Panginoong Jesucristo. Diyan basahin mo sa Matthew 16:17. Okay, Matthew 16:17. Ito sinabi na Simon anak ni Jonas. Anak ni Jonas. O yun. 16:17 yun. Sabi sa ganito, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas. Ayan. Yan. So sa niyan sa lingwahe nila, Simon Bar-Jonah. So Bar-Jonah means anak ni. So yun ang tradisyon nila biblically. Parang yun ang pinaka-apelyido nila. Para pinitrace kung kaninong ama yun. Diba? Sa Panginoong Jesucristo nga, hindi ba si Jesus to na anak ni Jose? Sa Matthew 15:33, yung sinabi ng mga taga-Hudyo, di ba si Jesus to na taga-Nazaret ang anak ni Jose na karpintero? So yun yung pagkakakilanlan nila noong unang panahon. Then nagka-develop, at based sa history na binasa ni Rodando kanina, 11th century to 12th century, nag-umpisa naman yung pagdokumento ng apelyido ng ama, hindi ng pangalan. So gradually develop yung kapatid. Ang malaking problema dyan, Brother John Ray,
Yung apelido ng tatay mo, hindi mo ginamit kasi apelido ng nanay mo. Yun, ano yun, legal matters yan. Kailangang idulog sa, ano yan, sa, kay Attorney Angel dapat idulog yan. Okay. Brother, okay na ba yung Brother Michael?